Ay, yung Pulse Asia at saka SWS, mga mukhang pera yung mga Lokohan yan eh, survey. Ganyan eh. Sipin mo si Sara Duterte raw ang ano ngayon? Pinakakuha na kandidato sa pagka-presidente. Ano? Si may sabi. Kupal Asia. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Tigil-tigilan nyo na nga kami gusto mo, tanungin natin si Kwan si Gadon. Itanong kaya natin kay Gadon kung ano masasabi niya sa SWS at sa Pulse Asia. Pakinggan natin. Pulse Asia at saka SWS, mga mukhang pera yung mga dot na mga ito. Kaya, bayad yan. Yung Pulse Asia, huwag kayong maniwala dyan sa mga dahil yung Pulse Asia at saka SWS, mga bayaran lang yan. Paano mangyayari yan? Tapos sasabihin nila, mataas ang trust rating ni Sara, yung performance rating. Anong performance? Anong performance? Palagi nga nasa abroad. Hindi mo nga makita sa mga lugar si Presidente, halos araw-araw merong inaugurate na tulay, inaugurate na mga water irrigation system, may mga school buildings, hospitals, kung ano-ano. Tapos sasabihin nila yung trust rating ni Sara. Wala nga siyang ginagawa. Performance rating pwede ba? Bayaran lang yung Pulse Asia na yan at saka yung SWS na yun. Kung ako nga masusunod, pagpapatayin ko yung mga yan Yung sistema ipapatayin ko yung sistema nila. No. Napakinggan po nyo. Pinagmumura niya yung Pulse Asia at saka yung SWS. Kailanman, yung SWS at saka yung Pulse Asia, publicus, kung ano-ano pang local survey, hindi na ho magkakaroon ng credibility yan, mga kaibigan. Wasak na ang credibility niyan. Dito kasi ang mga matitino hindi ka magtatagal lalo na mga tarantado, mga butante rin, di ba? Ang mga butante, nakukuha sa bayad, nagbebenta ng boto. Alin? Ngayon, sabi, pinaka-qualified daw ngayon si Sara Duterte. Qualified saan yan? Saan naging qualified yan? Hindi ka nga nagtatrabaho yung mga binabanggit na survey, halatang-halatang binayaran sila Mga walang hiya na itong Pulse Asia, no? Napaka-walang hiya. Kaya kayo tandaan ninyo. Ako, consistent ako. Consistent ako na hindi ako naniniwala sa survey. Yan survey, kaya ho nilalabas yan para maging pattern ng dayaan sa eleksyon. Para bilugin ang ulo ng tao. Para kumbinsihin, ikondisyon ang utak ng tao kung sino malakas. Conditioning lang yun. Pero yun, hindi totoong survey na tinanong mo yung mga tao. Ang sipag nyo namang mga hayop kayo. Saka sa survey. Ito raw survey nila, base dun sa, ano ito yung survey ng mga tauhan nila na lumabas. Field, mga kaibigan. Lumabas. Mga field workers nila. Sabi ko nga sa inyo wala akong nabalitaan, lahat ng kakilala ko, lahat ng kamag-anak ko. At yung kamag-anak ko, at lahat ng kakilala ko, kaibigan ko, wala ring nakapagsabi sa kanila na minsan sa buhay nila, may nag-survey at nagtanong sa kanila na galing sa Pulse Asia o kaya ay sa SWS. Mga kaibigan, wala Tingnan niyo mga kahayupang ginagawa niyan, kaya sabi ko sa inyo, yung survey, dapat yan ituring na krimen. Alam ba ninyo kung gaano kalaking krimen ang ginagawa nitong hayop na survey na ito? Itong demonyong survey, mga kaibigan. Iyan ang
nagiging dahilan para ang ating bansa ay lalong bumagsak. At ang mga Pilipino'y maging luko-luko lahat. Mga kaibigan, ang daming ginawan luko-luko niyan eh. Yan survey na yan. Kasi pag nilalabas nila yan, merong mga nagbabasi dyan, di ba? Para iboto mo kung sino yung nangunguna sa survey nila. Kahit ito ay taliwas naman sa realidad. Nakita ninyo, ginagamit nila ngayon yung survey. Sino ba naging biktima ng survey nung... Hindi ba sila mismo? Yang si Presidente Digong nyo? Tayo lang ang kumakampanya dati sa radyo Para dyan kay Duterte Mga kaibigan Isipin mo, ang survey nun kulelat siya Ayaw pa nga siyang banggitin minsan ng survey Ang number 1, sino? Si Grace po. Sila Binay. Di ba? Yan ang mga naglalaban sa number 1. Bakit? Ang nanalo siya kung sino pinakakulelat. Di ba yun ang katunayang hindi totoo survey? Ngayon, dyan din sila naniniwala. Bakit? Bakit sila bumabalik doon? Kahit na sila mismo ang naka-experience. Sapagkat tama ang sinasabi natin from the very start na yung survey, pang-kondisyon lang ng isip ng tao yan, panloloko yan, deception yan. Mga kaibigan, kaya kung may isa sa dapat ipagbawal, yung survey. Hindi dapat pinapayagan yan Hindi totoo yan Mga kaibigan sipin mo ang pinaka-ano raw ngayon? Katiwa-tiwala ngayon na to si Sara Duterte ra. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay